Hi mga mare, magandang araw. Ito ngayon nag-ramen ako. Lumabas ako mga mare kasi nagutom ako. Hindi ko kasama si Dong kasi nga nag-swimming siya. Kasama niya yung mga ka-work niya kasi may birthdayhan yatang nagaganap sa katrabaho niya. Kakauwi ko lang niya ng bahay. Lumabas agad ako kasi gutom na ako. Tsaka inaantay ko si Dong that time pero hindi pa siya nakauwi. At nung pagkatapos ko kumain sa labas, pag-uwi ko ng bahay, nadatnan ko sila ating nagpe-prepare ng hahandain for tomorrow kasi birthday ng anak niya. At tumulong na din akong magbalot para makakain bukas. Nung kinaumagahan nga, alas 9 ng umaga yan, nagluto ako ng champurado kasi not feeling well si Dong. Nakagat kasi siya ng aso sa may baba niya at saka sa may kamay niya. Kaya aalis kami ngayon ni Dong kasi magpapa-inject siya ng anti-tetanus. Ito na nga yung mga ka-roommates ko, ang aga nilang gumising. Ayan, nag-prepare na para sa party-party mamaya. Tumulong-tulong din ako dyan kahit papano para nga pamaya pag uwi namin galing sa hospital, makakain agad. Charis lang. Ito na nga, bagong gising ako niyan. Kakatapos ko lang magluto ng champurado, tsaka kumain na din ako. Isa yan sa favorite kong kinakain pag umaga. Usually, nagluluto ako niyan tio. Ito na nga, pagkatapos namin kumain ni Dong, umalis na din pala kami kasi nga not feeling well din siya dyan. Iwan ko kung matuturukan siya ngayon ng anti-tetanus. Hindi pa naman okay yung katawan niya ngayon. Medyo may sinat-sinat siya. At andito nga kami ngayon sa may paludan ng card kasi nga nag-load kasi ako last time ng 30 dirhams. Hindi siya pumasok sa null card ko. Kaya chinek na namin ni Dong ngayon kung pumasok na siya. Kasi tinawag na namin yun sa customer service ng RTA. Sabi nila ma-refund daw balik sa card ko. Pero itong machine kasi na to may nagluloko minsan. Kaya pupunta na lang kami doon sa may metro station. Magtatanong na lang ako doon sa mga nagbabantay doon. Sayang din kasi yung 30 dirhams. Medyo malaki-laki na din yun. At dito na nga kami nag-aantay ng bus kung kailan darating. At ito na nga, nakasakay na kami ng bus, bababa na lang kami doon sa may ADCB and then magta-taxi na lang kami papunta ng Rashid Hospital, yung malapit dito na government hospital. Okay. Last kong punta doon sa hospital na yon kasi government yun. Kasama ko yung kuya ko. Siguro mga 2018 yun. Sinugod ko yung kuya ko dyan kasi nga parang 5 araw na yata siyang suka ng suka. Tapos ayun, nagtatai nga. Tapos sinugod ko na siya dyan. Wala kaming binayaran noon. Libre lahat yun. Nakakashock nga kasi nga pinauwi kami. Wala na dong bayad. Sinabi ko pa naman wala siyang insurance. Tapos expired na din yung working visa niya that time. Nakakashock lang. Pinauwi kami ng walang bayad. At andito na nga kami sa hospital na to. Malapit lang yung metro station dito. Kaso lang nagtaxi na kami kasi nga masama yung pakiramdam ni Dong that time. At ako din medyo masama. Parang pinasa ni Dong yung anting-anting niya sa akin. Kahit nga ngayon masama ang pakiramdam ko. May sipon din ako. At andito pala si Dong kahapon. Pero hindi siya tumuloy kasi nga siningil siya ng 490. Kulang yung pera niya that time. Kaya umuwi na lang siya. Pero ngayon, yung siningil sa amin, 190 na lang. Kakatuwa naman. Buti na lang hindi siya tumuloy kahapon. Ito na nga, bumili na din pala ako ng pagkain kasi nag-antay kami dyan ng 2 hours. Madaming customer sila. Gutom na gutom. Tapos na siyang in-injectionan. Sarap niyan. Sarap niyan? Kulang. Pahingi. Hindi mo pala? ko. At ito na nga, tapos na kami, uwi na kami ni Dong. At hindi naman delikado pala yung pagkagat ng aso sa kanya kasi nga updated naman daw yung vaccine ng aso kaya hindi daw delikado. At ito na nga, naglalakad lang kami papunta ng metro station. Sobrang lapit lang niya pero hindi pa kami uuwi kasi pupunta pa kami ng simbahan. Sobrang lapit lang ng simbahan dito. Yung Catholic Church, yung St. Mary, sobrang lapit lang niya. Kaya dadaan na din pala kami ni Dong. October 30 yan, nung day off namin, nung pumunta kami dyan. Magsisindi lang pala kami ng kandila kasi ilang araw na lang, November 1 na, para sa papa ko at sa kuya ko at sa mga tita at tito at sa lula at lolo ko. Kasi matagal-tagal na din kasi hindi ako nakauwi ng Pinas para bisitahin yung buntod nila. Kaya dito na lang ako magdadasal para sa kanila. Para daw siyang nilagnat sa injection. Sakit ba? Sakit. Sakit daw ng injection.
Oh, ayos ah. Parang hindi masama pakiramdam ah. Oh, andito na pala kami sa loob ng St. Mary at may nakita kaming ka-roommates namin dati. Pauwi na sila that time nung nakita namin sila. Walang misa that time kaya walang masyadong tao dyan. At ito na nga, magsisindi na kami ng kandila dito banda. At itong kandila dito, kukuha ka lang tapos magdo-donate ka lang kahit magkano yung gusto mong i-donate. Dito mo lang ilagay. O 'di ba ang lawak ng simbahan dito ng Katoliko. Pag weekends dito, madaming nagsisimba, punuan yan diyan that time. Lalo na't pag pa Christmas kasi iba't ibang lahi ang nagsisimba dito. Mas madaming Indians at Pilipino. At dito nga sa may sindihan ng kandila, pag weekends diyan, ang daming kandila na nakasindi. Ngayon hindi gaano kasi weekdays. At ito na nga mga mari, umuwi na kami nitong. Nagmetro na kami papunta ng Borjoman Metro Station kasi dadaan pala ako sa may ET Salat. Kasi yung SIM card ko, kailangan ko siyang i-renew. Hindi ko siya magagamit pang tawag pero nakaka-receive ako ng mga calls. At andito na nga kami sa may ET Salat. Sobrang dali lang niya. Na-entertain agad kami. Tapos iniskan yung ID ko. Tapos pagkatapos noon, nakakatawag na agad ako. Waiting for the bus. Masama pakiramdam. Masama pakiramdam sana, oh. At nung pag-uwi ko nga ng bahay, itong nadatnan ko. O, ready na ang lahat. Bisita na lang yung kulang. Diba? Dami ah. Ang daming handa ni Sisi. Ay, wala pala to. At umalis na din pala ako pagkatapos kong kumain sa handa ni Sisi, Charis. Dito ako ngayon sa dental clinic kasi nga ipapaayos ko tong bungi ko sa my left side ko. Kasi nga sobrang tagal ko na tong gustong paayos pero ngayon ko lang talaga siya pinaayos. Pero kailangan ko pa daw bumalik ng 2 bisis para makumpleto yung procedure. Pagkatapos ko nga sa my clinic, sinamahan ko na din pala si Dong para ipaayos tong laruan ni Dong, nasira yung gulong niya. Yan kasi yung sinasakyan ni Dong papunta sa trabaho niya, kaya kailangan talaga tong maayos kasi ayaw niyang magbas, ang tagal daw.